Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa ating episode for today, narito na, mangyayari na sa susunod na linggo ang super mega fight sa pagitan ng undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez ng Mexico kontra sa undefeated American challenger na si Terence Crawford. Ang dream match na inakala natin ay mananatiling bangungot na lamang, abay magkakatotoo na sapagkat magkakaharap ang dalawa next week diyan sa Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. Pag-usapan natin ang mga critical na factors, mga departamento na maaaring magdikta ng nasabing super mega fight. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. Ating babalik ang Boxer Shorts. Narito po ang ating breakdown ng strengths and weaknesses ni Canelo Alvarez at ni Terence Crawford. Dalawang boxing superstar na maghaharap para sa undisputed 4-belt super middleweight championship na hawak ngayon ni Canelo Alvarez. Disclaimer lamang, iklaro natin sa simula ng ating analisiya, we are not here to predict the winner of the fight. Ang hangarin natin ay i-breakdown ang kalakasan at kahinaan ng dalawang boksingero, pag-usapan ang mga critical na factor na maaaring maging gabay natin sa pag-appreciate sa labang ito. Kung let's say sabihin ko na yung kahinaan ni Alvarez ay hindi sapat para sa matalo, then si Alvarez pa rin ang inyong piliin. Ngayon, kung gusto nyo talagang malaman kung sino mananalo, pumunta po kayo dyan sa Quiapo at gamit lamang ang baraha, sasabihin ng mga tao doon kung sino ang mananalo. Wala nang analisiya. Kung gusto nyo yung ganun, pwede po yan sa Quiapo. But if you want to appreciate the fight, the strengths and weaknesses of the boxer, ang importansya ng labang ito, then welcome to our primer of Alvarez versus Crawford. Now, simulan po natin, number 1, ang kahalagahan ng labang ito. Importante po sa boxing ito sapagkat you have two superstars facing each other at hindi lumalaban sa mga hindi kilalang boksingero. Ito ang gusto ng mga boxing fans. The best versus the best. Ito ang biggest super fight sa boxing mula noong 2015 na magharap ang mga welterweights na si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. Yung Pacquiao-Mayweather is the richest fight in boxing history. Yung po'y kumita ng mahigit $600 million in revenue at halos 5 million ang pay-per-view subscriptions sa nasabing Pacquiao versus Mayweather. Lamang nga ay napakapangit ng resulta sapagkat sa panahon ng marami, nangyari ang laban kung kailan medyo laos na ang dalawang boksingero, lipas na sa kanilang prime na tinatawag. Yan din po ang agam-agam natin dito kay Crawford versus Alvarez sapagkat kapwa may edad na ang dalawang boksingero and lately, hindi na masyado maganda ang ipinapakita lalo na si Canelo Alvarez. Pero ang kampo ni Alvarez, partikular ang kanyang manager na si Richard Schaefer, ay kumpiyansa na mabibreak nila ang record ng all-time richest fight ang Pacquiao versus Mayweather. Now, importante din po ang labang ito sapagkat nakataya ang lahat, all 4 belts sa super middleweight o 168-pound division. WBC, WBO, WBA, IBF. Lahat ng titulong yan ay tangan-tangan ngayon ni Canelo Alvarez. Kapag nanalo itong si Terence Crawford sa labang ito, he will become undisputed champion, 4-belt champion in his 3rd weight class. Sapagkat dati rin po siyang 4-belt undisputed champion sa junior welterweight at maging sa welterweight divisions. So, yan po ang historical significance ng labang ito. Sabi nga nila, once in a lifetime. Yan po ang titulo ng labang ito sapagkat hindi po araw-araw ay nangyayari ang ganitong pagtutuos. Isa pang kritikal na factor na dapat pag-usapan sa bakbakang Alvarez versus Crawford ay ang kanilang record at fight experience, mga kaibigan. You are talking about the two
most battle-tested pound-for-pound boxers today. Si Alvarez at si Crawford, multi-weight division world champions po yung mga yan. Marami nang nilundag na weight classes to become the superstars that they are today. Now, in terms of age mga kaibigan, 35 years old lamang si Alvarez, samantalang 37 years old na si Crawford. Mas matanda itong si Crawford. Mas bata yung Alvarez at age 35. Pero deceptive yung edad na yan sapagkat napakalaki na ng mileage na naitala ni Alvarez because he turned pro as early as 15 years old at halos nakaka-70 fights na itong si Alvarez. So marami na nakakapansin, even though he is 35, he is an old 35. Pumapasok na yung tinatawag nating wear and tear. Nakita yan doon sa laban kay Dimitri Bivol. After he was outclassed by Bivol, parang iba na ang laro ni Canelo Alvarez. Sapagkat yung mga totoy, sina Jaime Munguia, Edgar Berlanga, abay dumistansya pa sa kanya. Yung kanyang laban kay John Ryder, na hindi naman kilalang boksingero, nahirapan si Canelo Alvarez. So people are wondering if Alvarez is already sleeping. Now, si Crawford, 37 years old lamang mga kaibigan, he offers the fresher legs, undefeated in 41 fights. Pero yung fresher legs na yan may also mean slower legs sapagkat magdadagdag siya ng timbang. Welterweight, 147 siya, umakyat siya sa 154, isang laban lamang, tapos biglang lundag sa 168 pounds itong si Crawford para kay Alvarez. So, fresher legs may also mean slower legs sapagkat napakalaki ng kanyang iaakyat. Pero in terms of, sabi nga po natin, yung fresher legs, iyan ang advantage nitong si Crawford. Now, big fight experience na kay Alvarez yan mga kaibigan sapagkat ang dami na mga big fights. Itong mga 5 de Mayo fights ni Alvarez, lahat yan high profile. Lalo na yung kanyang trilogy kontra kay Gennady Golovkin. In several weight classes mga kaibigan, ang dami ng mga magagaling na boksingero na tinalo si Alvarez. At lahat ito yung mga big high profile fights. Samantalang itong si Crawford, ang pinaka-major fight pa lang niya, yung talagang mega fight, ay yung kay Errol Spence Jr., laban para sa undisputed welterweight championship. So, lamang itong si Alvarez in terms of big fight experience, pero sabi nga po natin, sobrang dami na, sobrang laki na ng mileage ang kanyang naitala. So, can he motivate himself against Crawford? Sapagkat pwede nating sabihin mga kaibigan na wala lang gana itong si Alvarez sapagkat sino ba naman nagaganahan? Munguia, Ryder, hindi ka gaganahan dyan. Pero Crawford yan. So, maaaring ma-inspire muli itong si Alvarez. Now, Crawford, again, weight is the bigger problem. Fresher legs may also mean slower legs. But just the same, mas pumapasok yung wear and tear na usapan dito kay Alvarez. Isa pang importanteng criteria sa laban ni Alvarez at ni Crawford ay ang kanilang fighting style. Ang dating world champion na si Andre Ward ang nagbigay ng pinakamagandang description sa fighting style ni Alvarez at ni Crawford. Ang sabi ni Ward, hindi nagkakalayo ang estilo ng dalawang boksingero. Pareho silang puncher-boxer. Do take note yung description. Puncher-boxer, hindi boxer-puncher. Sa mga hindi nakakaintindi, simple lamang po yan. Kapag sinabing boxer-puncher, ang unang approach mo sa laban ay bumoksing-boksing bago mo i-deliver ang iyong malakas na suntok. Kapag puncher-boxer naman, ikay pressure fighter, pumapasok ka, and you look to land the big punch. Nagbo-boxing ka lang kapag gusto mo magpahinga ng konti, o di kaya ay bigyan ng anggulo iyong kalaban, lituhin iyong kalaban. So tama yung description ni Andre Ward. You look at Crawford, you look at Alvarez. Kapag nagsimula ang boxing, hindi naman nagja-jab-jab yung mga yan eh. Hindi naman naggumagalaw-galaw eh. They come at you, they look to land the big punch. Itong si Crawford, pag tinignan nyo mga kaibigan, parang ang wrestler ang approach. Para bagang gusto kang sunggabin kapag pag naglalabang kayo. Di ba parang wrestler yung nagalaw yun? Parang kang susunggabin at ibabalibag ka sa canvas. Parang ganoon ang approach ni Crawford eh. Because he used to be a wrestler mga kaibigan. May wrestling background itong si Terence Crawford. Now, another built-in advantage ni Crawford ay yung kanyang pagiging switch hitter. Pwede po siyang lumaban na kaliwete, pwedeng kanan ang kanyang stance. So, pwede siyang southpaw, ang nagja-jab ay yung kanan, ang power punch ay yung kaliwa. Pwede rin naman siyang the usual right-hand stance, ang nagja-jab ay yung kaliwa, at ang power punch ay ang kanan. So, either way, pwede si
si Crawford. Crawford was a natural right-hander who was forced to train as a left-hander when he suffered an injury in a fight. At nakita niya, abay malakas pala ang aking kaliwa. Now, later on, in his last few fights, he appears to favor yung southpaw stance because it gives him some advantage. Nalilito ang depensa ng kanyang katunggali. But, do take note, yung kanyang pagiging southpaw may make him vulnerable doon sa solid na kanan ni Alvarez. Because, of course, sabi nga natin, if you jab with the right, yung kaliwa mo medyo lowered, pwede kang makounteran ng magandang kanan ni Alvarez. At malakas po yung kanan ni Canelo Alvarez. Pero that will be a very interesting approach, yung kanyang pagiging switch hitter. Now, ang advice ng marami dito kay Crawford, gumalaw ka kahit konti. Gumalaw ka. Do not stay in front of Alvarez. Kasi kapag in fighting, doon mo nakikita ang bilis ng Alvarez eh. At meron pang sikwat sa bodega yan. Yung left hook to the body, malakas siya at mararamdaman ni Crawford. So they want him to move, stay away from the ropes, huwag kang papaipit sa corner sapagkat doon ka maiipit, doon mo mararamdaman ang bigat ng katawan ni Alvarez because he will try to pin you along the ropes. But the thing is, Crawford is not really a mover. Hindi po siya talagang parang aling gumagalaw. Hindi po. Kasi yung counter punch niya, mas gusto ni Crawford na sa harap mo ko, nakikita kita, nakikita ko yung butas sa iyong depensa para ma-counter lang kita. And I will not do that while backpedaling. He plants his feet well. Magaling itong Terence Crawford pagdating sa pag-counter. So, very interesting ang style ng dalawang boksingero. In terms of technical approach, parehong magaling. But I slightly favor Terence Crawford. Kasi meron siyang patience eh. Meron siyang plano. Minsan, si Alvarez nagdi-drift. Minsan parang walang gana. Parang pumapasok na lang na parang zombie na dumidiretso. Ano? But like I said, may mga deceptive na suntok ito. May suntok sa bodega, that left hook. At kapag dumikit ka masyado kay Alvarez, tatamaan ka. Doon lumalabas ang galing ni Alvarez. Magaling siya dumikdik sa loob, mga kaibigan. So very, very interesting in terms of comparison sa kanilang technical style. Now you talk about the chin, mga kaibigan. Parehong durable po yan, mga yan, ha? Mukhang gawa sa adamantium, ha? Yung kanilang mga panga. Si Alvarez has been hurt by Jose Cotto, pero totoy pa siya noon. Samantalang itong si Crawford, yung Yuriorkis Gamboa in a lightweight fight, naalog si Crawford ni Yuriorkis Gamboa. And Yuriorkis Gamboa is not even a natural lightweight. Blown up lang yon. Pinalaki lang. Ang liit-liit. Pinilit ang lightweight division. Also, kay Kavaluskas, yung kanyang laban sa welterweight division, naalog din itong si Crawford. Many people thought he really hurt in that fight. So doon sa mga laban na yun, yung kay Gamboa, yung kay Kavaluskas, established na sa fighter itong si Crawford. Samantalang itong si Alvarez, doon kay Jose Cotto, totoy pa, hindi pa fully developed. At isa pang sukatan, mga kaibigan, nung tibay ng panga, yung tatlong laban kay Gennady Golovkin. Ibang klase po yung Golovkin, mga kaibigan Hindi kamao ang kanyang hawak Maso. May mga suntok na talagang tingin ko akala ko pipikit na ng todo si Alvarez, and yet he did not even wink doon kay Golovkin. And of course, yung kay Dimitri Bivol, ang dami yung suntok, light heavyweight yun lahat yun inako ni Alvarez at kinaya niya. So, parehong matibay, pero at 168 pounds, tingin ko mas suspect yung jaw ditong si Crawford. Kasi masyadong malaki yung Alvarez At yung Alvarez naman, hanggang light heavyweight, taglay niya ang tibay ng kanyang panga. So, mas lamang ng konti, in my opinion, si Alvarez, given that at 160 pounds, pamilyar na siya sa mga suntok ng mga 168-pounders hanggang 175 kinaya niya. Hindi natin alam itong si Crawford. Because yung Madrimov lang, pinagtatamaan siya noong Madrimov. And that was only at 154 pounds. At yan, mga kaibigan, ang ating pag-breakdown sa style, sa mga importanteng factors sa laban ni Alvarez at ni Crawford. Take your pick, mga kaibigan, sapagkat pag ating pinagbasihan yung mga opinion ng mga eksperto, ay hati po sa gitna. 50-50 ang kanilang pananaw sa labang ito.
sapagkat malaking issue talaga yung timbang para kay Crawford. That is going to make or break him. Ang tanong naman kay Alvarez, nandun na ba ang wear and tear? Can you motivate yourself against Crawford? Pwede bang sabihin mo na, hindi, off night lang ako kasi yung Munguia, yung Berlanga, yung Ryder, mga walang kwentang boksingero. Makikita nyo ang totoong Alvarez kapag si Crawford na. Or is it really true na talagang may wear and tear na? Yan ang mabigat para dito kay Canelo Alvarez. Very interesting fight, mga kaibigan. Who are you picking? Sino? Base sa ating naging analisiya at breakdown, kanino kayo, mga kaibigan? Crawford o Canelo? Ako, personal opinion ko ito. Para sa akin lang. Huwag nyo sundin. Dahil maaaring mali din naman ako. Ako, slightly I'm favoring Canelo Alvarez. Malaking bagay po yung timbang, mga kaibigan. It's going to be a very big upset kapag nakuha ni Crawford ang labang ito. But just the same, I just hope na huwag maging boring ang laban. Huwag maging boring. Kasi pag naging counter-punching ang mode ng dalawang ito, maghihintay nito, ay baka maging boring. But it will be a battle of styles, mga kaibigan. It will be a battle of wits. Sabi nga po natin, utak ang paiiralin ng dalawang boksingero ito. Sapagkat, in addition to the physical skills, yung taglay na galing ng dalawang boksingero, para mga chess player yan na may gloves. Ganyan po si Alvarez at si Crawford. Very interesting fight, mga kaibigan. It will be a tactical fight. It could be an exciting fight. Either way, we hope that the fight delivers. So, a lot of expectations. Many believe kailangan gumalaw itong si Crawford sapagkat vulnerable sa movement itong si Alvarez. Hirap siya. William Skull, Elislandy Lara. Basta may konting galaw, hirap itong si Alvarez. But can he counter that? Can Crawford move enough to avoid the pressure that Alvarez will give him? It should be a great fight, mga kaibigan. Boxing ang panalo dito. So, ayan po, mga kaibigan, ating breakdown. Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Again, our intention is to break down the strengths of weaknesses of the boxers. Kanya-kanyang pili na tayo kung sino sa tingin nyo ang mananaig after we broke down the fight. Maraming salamat po, mga kaibigan. Muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Ako si Atty. Ed Tolentino. Muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.